Matapos ang himala ng pagpapakain sa 5,000, ipinapakita naman sa atin na mabuting balita ngayon na ipinadala ni Jesus ang mga alagad sa bangka habang siya ay nanalangin sa bundok. Gabi na at malakas ang hangin, at habang naglalayag ang mga alagad, sinalubong sila ng malakas na hangin at pagod na pagod sila sa pagsasagwan. Si Jesus ay wala sa bangka, ngunit hindi sila iniwan. Mula sa bundok ay nakita niya ang kanilang paghihirap. Ipinapakita nito na kahit tila malayo ang Diyos sa oras ng ating pagsubok, nakikita niya ang lahat. Ang kanyang katahimikan na hindi kawala ng malasakit, kundi bahagi ng kanyang plano na pagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa halip na matuwa, sila ay natakot. Minsan, kapag dumating ang Diyos sa paraang hindi natin inaasahan, nagiging sanhi ito ng takot sa halip na kapanatagan. Sanay tayo sa Diyos na umaayon sa ating inaasahan. Nahihirapan tayong tanggapin siya kapag siya ay dumating sa gitna ng unos at pagsubok. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Hindi niya agad pinatahimik ang hangin. Una, ipinahayag niya ang kaniyang presensya, sapagkat ang tunay na kapayapaan na hindi kawala ng bagyo, kundi sa kaalaman na naroroon ang Panginoon. Nang sumakay si Jesus sa bangka, saka pa lamang humupa ang hangin. Ngunit sinabi ng mabuting balita na sila ay lubhang ng ginlalas, sapagkat hindi pa nila naunawaan ang nangyaring himala sa tinapay. Heto naman ang nangyari sa kanila ngayon. Hindi pa ito abot ng kanilang isipan. Kahit nakakita na sila ng himala, nahirapan pa rin silang magtiwala. Ito ay napakaangkop na larawan ng ating pananampalataya. Maraming beses na tayong tinulungan ng Diyos. Ngunit kapag may bagong unos, muli tayong natatakot. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay nagpapaalaala sa atin na ang pananampalataya ay hindi lumalago kapag tahimik lang ito, kundi ito ay lumalago sa panahong sinusubok ito sa gitna ng unos. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang bagyo, dahil darating naman talaga ito, kundi ang tanong ay kung makikilala ba natin ang Panginoon kapag siya ay dumating sa atin sa gitna ng ating mga unos at pagsubok. Naway matuto tayong makinig sa tinig ng Panginoon na nagsasabing si Jesus ito, sapagkat kapag nakikilala natin siya, ang ating takot ay napapalitan ng tiwala. Hingin natin ang biyaya ng pusong marunong magtiwala. Naway sa bawat unos ng ating buhay, maalala natin na ang Panginoon ay hindi natutulog, hindi lumalayo, hindi nang iiwan. Siya ang Diyos na lumalakad sa ibabaw ng ating mga takot upang iligtas tayo.